Naglabas ng supina ang National Bureau of Investigation para kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Negros Oriental 1st District Representative Jing Paras. Kaugnay po ito sa umano'y planong siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Ibinahagi ng umano'y talent manager o bugaw sa GMA News ang mga pag-uusap daw nila ni Paras para sa plano. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive. Sa pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation o NBI sa plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang umano sa mga hawak nilang ebidensya ang cellphone ng umano'y talent manager na kausap raw ni dating Congressman Jing Paras. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, ipinakita ng abogado ni Ken ang screenshots ng kanilang pag-uusap. Late na na-delete nila yung mga conversation namin kasi it was already screenshot by the NBI. Ano ba yung mga pinag-uusapan niyo po doon? Yung mga delete na? Yeah, it's about scheduling, time, and call times, and amount of money. Tungkol pa rin po sa project? Yeah, tungkol pa rin sa project. Kwento ni alias Ken, nakilala niya si Paras pagkatapos ng pandemya. At sa isang event daw nitong Hunyo, unang binanggit ni Paras ang planong paggawa ng umano'y script na sisiraan niya kay Recto. We had a dinner last time sa bahay ng isang kongresista na happens to be my friend, si Kong Jing Paras. He was my friend, diba? So I trusted him. Paano po niya sinabi sa inyo? Parang it's about time na character assassination natin yung ating executive secretary. It's all scripted, how to involve into getting girls, drugs. When we started talking about the project, kasi malalaking tao to eh. So hindi ko masyadong sinerseryoso yun hanggat marami ng follow-up, marami ng kulit. Tulad ng naunang kwento ni alias Jen, nakipag-meeting sila kay Paras noong July 15 sa Quezon City. July 15, that was the first meeting with these people, with Kong Jing and so-called attorney Freddy. I don't know the family name, but it's attorney Freddy. That to facilitate that script. So I brought the 4 girls there to reenact, to cooperate the script. Sabi ni Ken, malaking pera ang inalok sa kanya ni Paras, kaya siya pumayag. It's 6 million, then tumawad siya ng 5.5 million to provide all the girls, kahit hindi galing doon at hindi kilala, basta may script naman tayong susundin. It's 1 million to 4 girls, individual, so total of 4 million, and 1 million goes to me. Yung total na 500,000? Goes to Kong Jing Paras. Sino rin po yung mga kailangang recruitin para po sa project na ito? Of course, yung magagaling umarte. Yung mga artistang nag-uumpisa pa lang na magagaling umarte. Kasi ayoko namang magdala daw ng tao na hindi naman marunong umarte. Dahil hindi naman nila talaga personal kilala si Senator Ralph. Sabi ni Ken, ang alam niya, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang magpopondo umano sa plano, pero hindi niya ito nakita kailanman. I haven't seen Congressman Leviste, but they keep on telling us siyempre dalawa silang nag-uumpugan daw sa Batangas. And it is all understand that si Kong Leviste po yung magpupundo ng pera. Ang kausap nila talaga lagi si Kong Leviste. Doon sa message po na yun? Doon sa message na yun. Tungkol saan po ba yun, yung usapan nyo yun? Bakit po yung binanggit yung kakausapin niyo daw si Kong? Kasi I've been, nagpapalo up ako about it, na matutuloy pa ba o hindi na? Kasi parang ayoko na nga din eh, di ba? Then he was telling me na tuloy pa rin yun, huwag kang umatras, sayang ang pera, this is easy money. Handa raw makipagtulungan si alias Ken sa umuusad na investigasyon ng NBI. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Paras na wala silang kinalaman sa anumang iligal na sabuatan o krimen. Itinanggi rin ni Paras na nag-alok siya ng pera kay alias Ken o nag-utos ng umano'y planadong operasyon laban kay Recto. Hindi rin nila matituring na patunay ang screenshots ng kanila umanong pag-uusap nang hindi na ipapakita ang pinagmulan nito. Gate pa ng kampo ni Paras,
Ang pagpapalabas ng subpina ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang isang tao o patunay na may nagawang paglabag sa batas. Nauna naman nang sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi na impormante ng NBI. Si Recto naman, ipinaubaya na sa NBI ang investigasyon. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News.